init ng ulo into dapat peace. Hindi baling walang lisensya, walang permit, basta peaceful rally. Yun yung specification. Yun yung parameter. Kahit walang permit, rally kayo. Ilabas nyo yung galit nyo. Pero dapat peaceful. Bakit? Dapat dyan meron ng whole departure order itong mga to. Dapat dyan yung mga jet, yung mga asset na alam sa social media. Kung meron kang bilyon na intelligence fund, imposible. Tao nga alam, walang intelligence fund, alam ng tao. Nasa SOCMED, yung bahay doon sa Forbes Park na bilyon. Yung ilang bahay yon, 4. Tapos yung bahay nung iba. Tapos yung nasa airport, may eroplano, may jet, 2, may helicopter. Tapos ngayon, ibinebenta na. May bahay sa Cebu, may bahay sa ganyan. Di ba tama lang kung ikaw ay matinong presidente at hindi mo kinukonsente ang korupsyon, dapat lang ipa-hold departure order mo lahat yan sa pina-watchlist mo na, inatasan mo yung AFP mo at PNP mo na bantayan na lahat yan. Kasi pagka lumabas ang taong bayan na galit-galit, baka magaya tayo sa Nepal. Sunugin yan. Oy, walang manununog ng bahay ng may bahay. Kasi pag-aari yan ng taong bayan. We need the asset. We need the recovery of the wealth stolen from us. We need that. Ang mahalaga, maka-establish tayo ng paraan para ma-recover yan. Kung kinakailangan, gilitan natin lahat ng mga yan, hiwain natin ang hiwain, tanggalin natin yung mga kuko para pumiyok o magbigay tayo ng reward sa mga whistleblower just to recover all this wealth in trillions, yun ang dapat. Pero kung susunugin nyo, yung mga bahay, residences, yung aeroplano, no, secure it. At kung kayo may mga alam na impormasyon kung nasaan yan, ikalat ninyo sa SOCMED para alam ng taong bayan. At yung mga nakikinig sa akin, pagka nagkaroon ng hudyat at tumayo ang mga tao, pwede ba kontrolin nyo yung mga kababayan natin na huwag susunugin yung mga asset na yan? Wala na akong paki sa iba. Pero yung mga asset na yan, yung mga asset, importante yan because that will feed you, it will feed the transition government. Kung sakasakaling umabot tayo doon. Sunugin nyo, sinong kawawa, sino rin natanga. Tapos you will loot it. Masahol din kayo sa mga nagnakaw. Nanakawin nyo rin. Makakita kayo ng, bilyones. O parte-parte tayo. Parte-parte tayo. Mali. If there is something right that you can do as a Filipino, as the Filipino people, let's bring order. Ayusin natin yung bansa natin. Huwag niyong sunugin yung mga asset, mga politiko na yan. It's a statement kung kunwari yung bastion, yung mga gusali representing the blatant extravagance, unconscionable, hindi kaya ng konsensya yung ginawang pagnanakaw. Yun. Ano yung nagre-represent sa kanila? Yung kanilang mga ahensya. So, yun yung ano. Doon kayo magbuhos, hindi sa mga bahay-bahay. Ayun may mangyayari ba sa peaceful? Tignan ninyo, sumama kayo doon sa peaceful rally. Magdasal kayo. Magdasal kayo ng discernment, magdasal kayo ng whatever na ano. Pero sa akin, ang sagot ko, niloloko lang tayo. Kinakanal lang tayo. Papunta tayo sa direksyon na yon. Yung nagluto kayo ng sinaing sa umpisa, wala pang kulo-kulo. Nandun pa lang yung bigas, may tubig, ganon-ganon. Pagka uminit na, di ba, bumubula na. Maya-maya yung cover ng kaldero, kumakalatog na. Tok-tok-tok-tok. Tapos doon umaalsa na yung tubig. Anong ginagawa ng iba para hindi mag-overflow? Tinatanggal yung takip. Pinapasingaw yung init. Ganon ang ginagawa ng Bongbong Marcos para singaw yung init.
Kaya mag-rally kayo. Basta peaceful. Yun yung kicker. Basta peaceful. Kasi takot na sila. Kung may umalis na congressman, nasa plan, ano na sila, plan na forward. Plan B, plan C, plan D. Kasi kung nangyari ito, natuklasan, plan B, may fall guy, DPWS, contractor. Pero pagka kunyaring it is blown out of proportion, excuse me, lumala, kasi di nyo kontrolado ang Marcoleta na nag-iimbestiga at yung iba na kaalyado ng na kalaban na administrasyon, kaalyado ng taong bayan, ayan na, hindi nyo kalain na biglang magbigay siya ng affidavit. Hindi naman kayang kontrolin ni Marcoleta yun eh. Nagbigay ng affidavit kasi feeling ng Diskaya, tarantado itong mga to nilaglag ako, pare-pares din naman. Kaya ganun na statement. So nagbigay siya ng mga tinamaan si Ko at saka si Romualdez. So galit ang tao. Kaya plan C, alis si Ko. Wala na, malis na. Plan D, pumunta sila. Kunyari nagtaon ng lumitaw ang ibang grupo, gaya UPI. Lumitaw yung grupo nila Metran, pumunta sila doon. At nakiramay yung ibang tao. Kasi gusto nila ng pagbabago. Plan D na para hindi umabot sa sunugan ng Kongreso, baba si Martin. Sacrificial lamb. And all of this is happening just to save the skin of the president, just to save the presidency. Kaya mag-isip-isip kayo mga kababayan. Binobola kayo hanggang ngayon sa huling sandali, binubudol kayo. Loko-loko yan, presidente na yan, tarantado yan. Complicit siya dito. Imposible siya pumirma ng ng GAA. Kahit blanco, pipirmahan niya. Kaya nga, alam niya itong pagnanakaw na to. Alam niya, nakita niya. Alam niyo, pare-parehas kayo magkamag-anak. Alam niyo naman pare-parehas kayong wala. Sinasabi nga, walang pera ng eleksyon eh. Nagagalit nga si Romualdez eh. Binigyan ng 2 billion tong si Lisa at merong donation ba, pero hindi man lang nag-abot. Alam nila, sila, na wala silang pera, kaya tumatagod ang donation. Yung unang upo ng Bongbong Marcos, nagulat yung mga tao. Bakit mo i-abolish yung anti-corruption na led by Belhica? Masaka Greg, Musta? Greco, Belhica. So, ang doon, bakit ganun? I-abolish mo. Matino yung agency, matino yung tao, matino yung mga tao doon. Check and balance, they run after corrupt people. Ba't mo tatanggalin yun kung hindi kayo may balak, magpinsan, at inyong mga kaalyado na nakawan talaga ang Pilipinas? 3 taon, tapos ngayon ka lang magsasalita. Sa SONA pinagmamalaki yung flood control. Nandiyan naman yung flood control eh. Nung umulan, nagbaha, nandiyan naman yung flood control. Imagine, sinabi niya sa SONA, nireport niya sa taong bayan, 5,500 control project. Yeah! Ang galing! Magkano lahat? Bilyon. Tapos biglang umulan. Lubog ang Manila. Lubog ang Manila. Help! Help! Buti pa yung aso, marunong lumangoy eh. Help! Sabi ng mga tao. Putang ina ka, lubog kami. Anong flood control? Tapos nung nawala na yung ulan, nung umaraw na, lo and behold, naglitawan ngayon. Yung mga simento, natipak. Walang bakal. Putang ina, ayop. Sorry. Yung walang bakal. Kaya sino man na Pilipino magpapagawa ng barong-barong, magpapalagay ka ng bakal pag gumamit ka ng hollow block simento, buhangin, bato. May bakal. Kahit nga nagtipid na 9mm, 8mm, basta may bakal. Kahit nga yung steel matting ang gamitin, o kaya screen, chicken wire, pwede na, basta may mag-absorb
magpe-flexible siya, may laban sa earthquake o sa cracks. Walang bakal eh. Kaya nga, tapos sasabihin niya, this is the new normal, masanay na kayo. There's climate change. O sinabi niya, pangatlo yun na sinabi niya. So una, yung SONA. Pangalawa, nandiyan naman yung flood control na-overwhelm lang, gago. Wala nga bakal eh. Yung iba nga ghost project pa pala eh. Pangatlo, it's the new normal. Masanay na kayo, ilang bagyo tatama dito sa atin. Talagang matindi ng climate change. Imagine, maggago. Ikaw, presidente ng Pilipinas. Alam mo, nagbigay ka ng flood control, dapat nga inimbestigahan mo na kaagad yan at bago ka nagpunta doon sa Bulacan, ika-4, punta kang Bulacan, tapos nun, Diyos ko, sabihin mo, you're angry, galit ka pero nakatawa ka. Galit ka. Kung galit ka, dapat pinagtuloy-tuloy yung investigasyon to the bottom of it. Gusto mong malaman kung paano nagkaganyan yan. Pero anong ginawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Kitang-kita yung inyong playbook, ang inyong strategy. This will end sa Duterte. Yun yung pakay ninyo. Pupunta to kay Sara o kaya doon kay Pulong o kaya doon dito kay Baste. And then eventually the investigation will point to Rodrigo Duterte. Napakawalang yan ninyo. Okay sa akin, mag-imbestigahan tayo pero walang plastikan. Imbestigahan natin lahat ng nakaraang administrasyon. Huwag niyong isi-single out. Tapos ang pinupunto ngayon, yung Ghost Project 23, 24, 25 na pinagmulan ng GAA na questionable pa hanggang ngayon, Supreme Court, natutulog kayo, 2025 budget, September na, kalahati na September, tulog pa rin kayo, hindi nyo pa dinideclare na illegal yung GAA na yan, na siyang naging sanhi ng Nakawan at Ghost Project, pinondohan eh. And here you are, Supreme Court, inaasahan kayo ng taong bayan, and where are you? You have not yet settled the issue on the 2025 budget. So, anong pupuntahan ng tao? Walang pupuntahan. Bobo, bangag presidente. Tapos nun, yung mga ehensya, corrupted. Yung mga congressman, senator, questionable kung ano yung kanilang iniisip. Meron pang resolution 10 na pumipirma lang sila, walang accounting. Mario Joseph kayo. Saan pupunta ang tao? Pagdating sa korte, nagganyan-ganyan. Ibibigay ba yung mag-decide na desisyonan na illegal yung impeachment ni Inday? Pero hindi naman dinesisyonan yung GAA. Nauna pa nga yung GAA eh. Bakit, Mario Joseph, ano ba to? Binabalasa tayo talaga eh. Tapos ngayon, nag-imbestiga ngayon. Pagkatapos mag-inspeksyon, nagbigay ka ng mga kontraktor o siyang naging subject na investigation. Kalabas-labas biglang backfire. Kinakailangan si Marcoleta palitan. In just one day, from a good hearing, it became, boom, balasa. Palit ng Senate President para mapalitan ang Marcoleta. You see tapos nun, biglang ngayon lilitaw ka, pwede mag-rally, basta peaceful. Kasi kung hindi dumating yung Indonesia at yung Nepal na yan at yung ibang parte ng mundo, hindi kayo matatakot. Hindi makikita ng taong bayan. Yung iba nga pwedeng gawin, ginawa nila eh. Bakit tayo? Tahimik tayo. Bilyon yun. Mas marami ninakaw sa atin kaysa kanila. May mga namatay na sa atin. Yung sa Indonesia isa lang ang namatay na driver eh. Umalsa sila eh. So, ngayon gagamitin nila ngayon yung batas para takutin ang taong bayan. Meron ngayon nagfo-float, baka mag-declare ng martial law. You see the way these people operate, fino-float yun. Fino-float. Para yung subliminally, yung tao matakot. Baka nga mag-declare ng martial law, patay tayo. Kaya huwag kayo matatakot. The power of the president to declare martial law came from the Filipino people. The power of the Congress to confirm, for lack of a better word, to approve the martial law declaration, to reaffirm the martial law declaration,
came from the Filipino people. Yun, naghati sila eh. Sa atin the power rests in us up to now. Kaya putragis kayo, mag-declare kayo martial law. We will declare martial law. Tarantado kayo. Subukan nyo. Magsubukan tayo. We will declare martial law. Kaming mga taong bayan. Kaya mga babae, huwag kayo natatakot. Declare silang martial law. We welcome it. We will go out and we will defy it. Putragis kayo. Sino mas malakas? Martial law nyo o martial law ng taong bayan? Tignan natin, magsubukan tayo. Yung mga nagsasabi dyan na irresponsible ako. No! I am being responsible because nakikita ko mali na itong ginagawa na ito. Binobola tayo para continue silang makanakaw sa atin. Para makatakas sila. Dapat ang ginagawa dyan ngayon, yung sagay sabi ko kanina, hold departure order na. Walang tatakas, walang lalabas sa congressman. Gamitin na yung lahat ng agencies involved. Immigration, PNP, AFP. Walang lalabas na congressman. Kasi kung kayo man ang presidente, kung kayo mga kababayan ng presidente, di ba ganun lang ang gagawin nyo? Bakit yung presidente natin, na inaasahan natin, pinatatakas? Bakit? Kasi complicit siya, kasama siya sa sindikato na yan. Mga animal na yan. Dapat yung mga gamit, yung mga kayamanan na yan, sinesecure niya. Bakit hindi niya gawin? Kasi kasama siya. Kasama siya. Ngayon, ang ginagawa niya, damage control. Backfire. Parang inabot ka na ng sandamakal na problema, mahirap i-address. Kumbaga sa butas yung barko, no? Isang butas ng barko mo, kaya mong takpan na ganyan. Parang yung Papay na cartoons, lumitaw, Bugs Bunny ba yun? Lumitaw yung may butas ulit. Kasi luma na yung barko palubog na Takpan mo ulit. Tapos may 4 na paa na yung nakatakip na sa butas. May pati tenga. Yun ang pinantakip. 6 na butas, kaya mong pagtagpian. Pagkatapos yun, nguso mo na, 7 na. And then wala na. Tapos litaw na yung butas. Wala, lubog ang barko mo. Kaya BBM, alam kong takot na takot kayo kasi palubog na yung barko mo. Mga kababayan, this is a matter of a matter of time. Wala na. The moment na may lumipad palabas, it shows their fear from the Filipino people. It shows yung takot na takot sila sa sasapitin nila. Yung mga sinasabi natin na kayo, nagko-comment kayo, turukin, sampalin, yung pingasin, hiwain, itali sa luneta, malulupit, ibitin pati warik, ipako. Ipako sa krus para madama nila yung sama, hinanaing. At yung mga nagsasabi ng peaceful, okay, sige, pero wag niyong kokontrolin yung pakiramdam ng taong bayan. There can be no peace if the emotions, the feeling of the Filipino people, their grievances, yung sama ng loob nila, yung galit nila, hindi inaddress, hindi sinagot. People want justice. Will justice be served? Will the investigations bring about justice to the Filipino people? Mabubuhay pa ba yung namatay? Mababalik pa ba yung mga nasirang gamit? Yung mga nasirang halaman? Mga pananim? May babalik pa ba yon? Yung pawis at hirap ng mga kababayan natin, yun ang damahin ninyo sa mga nagsasabi ng peaceful rally. Huwag niyong ikinakanal ang taong bayan kasi let them pour out their grievances. There will not be, it will not be silenced. You cannot silence it. Lilitaw at lilitaw yung butas. Hindi nyo matatagpian. So yung taong bayan, lalo nyong galitin at lalo nyong budulin, ay talagang himagsikan ang haharapan ninyo. Yun ang iniiwasan nga himagsikan. Pagka lumabas ang tao sa kalsada na walang inaasahan na hindi na naniniwala sa AAP, hindi na naniniwala sa PNP, magdala sila ng sarili nilang armas para pandepensa nila, ay tapos kayo. At the same time, nandyan sa kabila, nandyan lang, nakapagilid-gilid lang, ang CPP, NP, NDF, naghahantay.
Kaya AFP at PNP, mag-isip kayo ano yung explosive na situation na kinakaharap ninyo. Tapos kung babanatan nyo ng military junta, lalong mali. Ay, nako Pilipinas. Dapat ito, suggest nyo sa presidente, mag-ano na lang kayo, mag-hold departure order na sa mga lilipad. Kilala nyo naman kung sino yan. At kayong mga kababayan, alam ninyo kung nasaan yung mga bahay-bahay niyan. Bantayan nyo na. Bantayan nyo na yung kung nasaan nakaparada yung mga aeroplano nila para hindi sila makalipad. Magpalitan kayo, Team A, Team B. Para, voluntary. Mga kababayan, this will not end na sila ay makakatakas sa accountability ng taong bayan. I hope that the ending here is that justice will be served. Yung tamang hustisya, yung tamang pananagutan, maipataw natin sa mga walang yang kriminal na to. Double ang problema ng mga yan. Kasi sila ay halal ng bayan. Sila ay binigyan ng kapangyarihan ng taong bayan para paglingkuran tayo. Such is the essence of government service. Pero if you do not give the service that is required from you, from the Filipino people, demanded by law, demanded by the Filipino people, you cannot give that good governance. Yan ang magiging resulta. The people will rise up and then take back that power from you. And you will face the Filipino people, the wrath of the Filipino people. Ginalit ninyo ng gusto. Tapos wag ninyong tatakutin kaming taong bayan because kami ang dapat katakutan ninyo. Kami, sa amin kayong matakot. Because dumating na yung panahon, the time for reckoning is here. Yung mga nag-iingay na mga daming pro. Sige, mag-ingay kayo, doon kayo, doon kayo, punta kayo sa Malacanang, defend Malacanang. Kayong mga animal, kita nyo ninakawan tayo, okay lang sa inyo ninakawan tayo, tarantado. Tapos ipapataw nyo lahat kay Duterte, gago. Imbestigahan natin lahat kung gusto nyo. Pero wag nyo isi-single out. Iwag nyo ibibintang. Hayaan yung mga yung nagnakaw, palitawin. Pagka hindi maki-explain, death penalty. Ganon. Usigin ng taong bayan. Pero yung ginagawa ninyo, kampi, walang mangyayari sa atin. Palubog ang Pilipinas. You better stand up as Filipinos. Hanggang ngayon, nakikita ko, sabog-sabog. Tingnan nyo mga rally, sabog-sabog pa rin. Kanya-kanya. Kaya may nagtanong sa akin, sasama ba? Hindi. Putragis. Kaya, hindi mahalaga yung hindi ako sumami. Ang mahalaga doon, isipin ninyo, bakit hindi lumalabas ang tao? It is simple. The answer is simple. Because yung konsepto ng paglabas ninyo sa kalsada is precisely to air your grievances, to make sure that yung grievances ninyo ma-address nitong gobyerno na to. Pero kung hindi yun ma-address, alam ng tao, wala lang mangyari dyan eh. Papagurin nyo lang kami, mga animal kayo. Ganun ang isip ng taong bayan. Ramdaman nyo dapat yon. Hindi yung paparalihin nyo yung taong bayan, mapapaulan. Tapos nun, gugutumin ninyo, pupuyatin ninyo, papaabsitin nyo sa trabaho niya. And then, bahala siya sa pamilya niya kung paano niya pakakainin. Ramdaman nyo yung taong bayan. Hindi magiging peaceful yung na yan kasi nandoon yung poot, yung galit. You have to address that. Ang laki ng issues. Isa lang yan. Flood control na yan. Yung korupsyon, balot na. Yung Pilipinas ng korupsyon. Pumunta ka sa airport, pumunta ka sa BIR, pumunta ka sa customs, sa DA, pumunta ka sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Lintik na yan. Grabe yung korupsyon. O anong gagawin natin yan? Ay, isang issue. Flood control. Dinadirect tayo doon sa flood control kasi nakaplan A, B, C, D.
Sila, nakapolgay. Meanwhile, tinatakas yung kanilang ari-arian. Kuno, ari-arian nila, pera ng tao. Nakabili na sila ng bahay abroad eh. Nakabili na sila, may mga bahay sila kung saan-saan eh. Saka nakakita, 4 na bahay, doon pa sa mahal na subdivision. At yung mga tao, mga Pilipino, kayong mga kontraktor, kayong mga engineer, kayong mga designer, kayong mga mason, mga worker, gardener, mga katulong, na may alam kayong impormasyon, humanda kayo, sabihin nyo yung impormasyon niya, ikalat nyo na. Hindi para sunugin ng taong bayan, pero para malaman ng taong bayan at mabaon sa kukoto ng taong bayan, putragis itong mga to talaga, ninakawan tayo ng grabe. Para hindi na pang maulit. Nakakaano sila, nakakainis. Ngayon, merong rally sa 21. Marami nagsasabi, pumunta, ganon, magsumali para wear white. Paano yung masa? Walang puti. Meron siya, dirty white. Wear white. Okay. May white ribbon pa, may mga kaliwa doon eh. Kompleto, di ba? Sige, kalimutan na yung kulay. Pero ba't nyo sasabihin, bawal ang DDS doon? Punyetan niya. Bawal ang DDS. Kala ko ba, kalimutan na yung mga differences. Pero bakit nyo si-single out? Panay mga bobo ang DDS. Tarantado kayo mga nagsasabi niyan. Tangina nyo, para kayong di Pilipino. Hindi nyo ba naisip na itong bansa na to ay demokrasya? Ba't nyo didiin yung sarili ninyo? Ang dami nung Pilipino na naniniwala sa Duterte. Kaya tama lang eh. Kung gusto nyong revolusyon, magrevolusyon. Gusto nyong papunta tayo doon? Gusto nyong magpatayang Pilipino sa Pilipino? Gusto nyong maabot tayo sa ganon? There cannot be peace. This will not be resolved peacefully. Sinasabi ko sa inyo, if the grievances of Filipino people is not addressed. Simple lang, yung kakainin niya sa hapagkainan, yung gagastusin niya sa ospital, yung mga government services, yung eskwelahan, etc., yung kalsada, yung flood control. Yung mga piling na mga NBI clearances, yun yung mga kuha ng lisensya, yung maliliit, nararamdaman nila. Yung mga OFW kumukuha ng mga clearances nila. Yung mga bagahe na ninanakawan pa, hard-earned money, papadala nila sa kamag-anak nila. Yung mga tsokolate, mawawala. Yung mga delata, mawawala. Ang matitira, yung mga ukay-ukay. Yung mga pinambalot. Para anong klaseng Pilipino? Nanakawan ng kapwa Pilipino. Enough of that. Tapusin natin to. Not the way na what's happening now. Let's settle this once and for all. Let us show the raw power of the Filipino people. Hintayin niyo hudyat ko. Let us show the raw power of the Filipino people. Hindi dapat kayo natatakot, mga kababayan. Sila dapat ang matakot sa atin. Lahat sila, pagsama-samahin ninyo, sila dapat ang matakot sa atin because we are the sovereign Filipino people. Nothing will stand between us and a better country, the idea of a better country, if God is with us. Ayun yung ko. Bongbong Marcos, i-hold mo lahat yung mga putragis sa mga magnanakaw na kilala mo naman eh. Pero hindi mo magawa. Pinatatakas mo. Bakit? Meron silang pinangahawakan sa'yo. Bangag ka kasi. Kaya wala, sinel out mo. Kaluluwa mo, Pilipinas, lahat yan. Yung ginawa mo, you have failed the Filipino people miserably. And by far, you are the worst president this country ever had.